So ayun na nga mga katoka, magandang hapon sa ating lahat. So for today's video is magbibigay tayo ng technique o ituturo ko sa inyo ang pagli-layout ng asintada at paano nga ba tayo nag-asintada, paano nga ba natin nabubuo yung asintada, paano nga ba natin nagagawa na malinis ang asintada, paano nga ba natin gagawin yung asintadang nasa hulog, nasa eskwela. So, ang bidyong ito is para sa mga baguhan at para sa mga gustong matuto mag-asintada or magmason. So, paano nga ba mag-asintada na hindi na tayo gagamit ng kukulamber na butterboard? So, bali, tansi lang. So, wala nang ibang gagastusin. Tansi lang, pang butterboard, tansi at concrete nail. So, let's go. So ngayon mga katoka, ito yung area na inaasintadahan natin. Bali CR yan mga katoka. So ngayon, ang una kong ginawa is yung CR natin is nasa 2 meters by 160 cm. So ngayon mga katoka, bali yung 2 meters natin is ito yun. Ito yung kanto ng asintada. So bali magpa-plaster pa tayo ng mga 1 inch or half inch. So dadagdag sa 2 meters. So ngayon mga katoka, ang una kong ginawa, kumuha ko dun sa taas sa wall 2 meters. Dinala ko dun. Kung mapapansin nyo, may pako yan mga katoka. Ayan. Tapos ngayon, pinakuan ko. Pagkatapos ko pakuan, hinulugan ko yan mga katoka. Ayan. Dinala ko yan dyan sa baba. Subali, may pako rin yan. Subali, ayan mga katoka, kung mapapansin nyo. Ito yung pako niya. Tapos ngayon, pagkatapos natin hulugan, nilagyan natin ng tansi. So kailangan galing sa taas papunta rito sa baba, nasa hulog yan mga katoka. Tapos ngayon mga katoka, pagdating naman dito sa wall, papunta rito is 160. So ngayon hinulugan ko rin yan mga katoka. Ayan, papunta yan dyan sa baba. So bali may tansi rin dyan. So ngayon mga katoka, hindi na natin kailangan ng kukulamber na butterboard. So bali tansi lang. So kung mapapansin nyo mga katoka, meron tayong tansi papunta dun. So ngayon, pagdating naman dito mga katoka is papakita ko sa inyo. Yan. Ibig sabihin, pagdating dito ako kumuha ng eskwela mga katoka sa kanto. So bali, eskwelado yan papunta ron. Tapos papunta rito. So ngayon, nung nakuha ko na yung eskwela rito, so ngayon, nag-eskwela ako mga katoka siyempre sa baba. Ayan. Nung nakuha ko na yung eskwela nito, hinulugan ko siya mga katoka. So bali, huhulugan mo yan galing dito sa baba, papunta doon sa taas. Ayan. So ngayon, yan yung pinaka butterboard natin. Yan yung susundan natin. So kung mapapansin nyo, ito yung sinusundan kong tansi dito sa ating asintada. So kung mapapansin nyo mga katoka, yan yung asintada natin. Yan, pababa. So kailangan sa umpisa pa lang tuwid na yung ating asintada para pag nag-plaster hindi tayo mahirapan. So kailangan nasa hulog yan. Ayan. Tapos ngayon mga katoka, nung nahulugan ko na to, siyempre kung mapapansin nyo, may mapapansin kayo ditong dalawa pang tansi. Yan. So ngayon, hinulugan ko rin yan. So kailangan yung tansi na to mga katoka is eskwalado rin yan papunta dun. Yan. So bali, inabanti ko lang tong tansi papunta rito. So pagdating naman ditong isa, so bali, kailangan naka-eskwala din yan. So kailangan mga katoka, eskwalado yung ating tansi. Tapos ngayon, ang purpose ng tansi na ito mga katoka is ito na yung pinaka butterboard natin. Ayan. So ngayon, hindi na natin kailangan ng kukulamber. Tansi lang mga katoka. Tansi lang, sapat na. Ayan. So, pinako ko yan dyan sa steel decking.
Tapos yung isa papunta dito. So ngayon, ito yung nagsisilbing guide dito sa ating asintada. So ngayon, tinali ko dito yung isang tansi. Tapos yung dun sa dulo, tinali ko din dun sa dulo. Tapos ito, tinali ko rin dito. Papunta rin doon sa isang tansi natin. So bali, butterboard natin is tansi lang. Wala na tayong ginamit na kukulamber para tipid tayo. Tapos ngayon, ang kinaganda rito sa tansi is tuwid yan mga katoka. Yung kukulamber, medyo liko-liko yun. So, dito tayo sa tansi. Ito yung nagsisilbing guide para sa asintada natin. Tapos ngayon, ito yung nagsisilbing guide dito sa pinaka hulog ng ating asintada. So, ito mga katoka, permanento. Hindi natin ginagalaw yan. Yan. So, ito lang ang inaabante natin pataas. Ito mga katoka. Yan. Ito lang yung binababa, taas natin. Halimbawa, mag-asintada tayo, susuka tayo ng 21 cm or 20.5 cm para sakto sa ating hollow blocks. Yan. So, ito lang yung adjustment yan mga katoka. Tapos ngayon mga katoka, pagdating naman sa mga asintada, para makatipid tayo, hindi tayo masyadong masayang sa halo, kailangan yung baba, lagyan natin ng sako. Tingnan nyo yung mga katoka. Kung mapapansin nyo, yung mga halo is nasa sako. So, ibig sabihin, mapapakinabangan pa natin yan. Pwede pa yan ipalaman sa sintada. Ayan. So, kailangan magtipid tayo para makatipid. Lagyan natin ng sako. Tapos ngayon mga katoka, pagdating naman dito, yung mga tae-tae, kailangan kayurin na natin ang ating kutsara para malinis na yung ating asintada. So, bali, hindi na mahirapan mag-plaster yan mga katoka. Ayan, kung mapapansin nyo is nasa hulog ba? Nasa hulog yan mga katoka. So, kailangan sa umpisa pa lang is nasa hulog na, pulido na tayo dyan. Para hindi na tayo mahirapan sa plastering. Ayan. So, simple lang yung butterboard natin. Tansi lang. Pero swabe yan mga katoka. Yan. So, bali yung opening ng ating pintuan is 60 cm lang. Kasi maliit lang yung ating space. So, bali 480 by 380 lang yung ating pinakaloob mga katoka. Ayan. So, ito yung ating dream house. So, ayun lamang mga katoka. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my channel. Peace out. Yo.